kapitan, walang iba, ang mukha ng bago sa Las Kapitan Engineer Benson Conde! Apo po kayo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay lang ba kayo? Yes! This is truly a blessed morning kasi kahapon nandito po kami sa canon orientation, napakainit po. Pero ngayong umaga, salamat sa Panginoon at medyo maganda ang ating panahon. No? Napakasikip natin dito, napakaraming tao, kaya napakahalaga na maganda ang ating panahon. Magandang umaga po muli. Sabi nga nila, karamihan ng ating mga agawat kinakabahan din. No? Pero sa totoo lang, sa pag-iikot ko simula June 2022, parang ngayon lang din po ako kinabahan. Kasi usually, kapag nagsasalita po ako, wala po talaga akong guide or speech. No? Ito, binigay sa akin ng asawa ko ito kahapon. Dapat basahin mo yan, pag-aralan mo yan, abusaduhin mo yan para alam mo yung sasabihin mo. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga nabasa ito. No? Kasi kung nabasa ko, wala sa harapan ko. So, medyo nagkaroon din ako ng kaba kasi sabi sa akin ni kagawad ko, nakakaba, ano kasi ang daming tao. Kung hindi niya sana sinabi, baka hindi na ako kinabahan eh. So, ayun, good morning po. Nagsimula po ako magdesisyon June 2022. Wala pong naniniwala sa akin nun. Kahit asawa ko po, hindi naniniwala sa akin. Honestly, ako po ang pinagmamalaki ko talaga sa pagkatao ko. Kung meron ako may pagmamalaki, yung aking honesty po. No? So yun po yung pinakagusto ko talaga, kausap ko, dapat honest. Sa'yo kung may kinakausap tayo, tapos niloloko lang tayo, pag nakatalikod, iba po yung sasabihin. So minsan yung aking honesty nakakasama na po. No? Nagagalit na yung ibang tao sa akin, minsan napapahiya na yung ibang tao. So meron lang din akong aaminin sa inyo. Yung ako po ay nag-oath-taking Monday kay Mayora Ellen Nieto. Salamat po, Mayora Ellen Nieto. At ako po ay nagkaroon ng turnover dito po sa ating barangay. Dalawa pa lang po ang kin-turnover sa akin, itong PFCI at ang Felix. Ang Felix po, hindi po kasama ang pag-turnover ng court. So yung barangay hall lang po ang naibigay sa akin. So napakarami pa po nating mga barangay halls at annexes at ang mga outposts na kailangan pong ma-turnover sa akin. At ito po in-schedule ng DILG bukas po ng 1 PM. So yung mga lugar sa Lakas Tao, sa West, sa East na hindi pa po na-turnover, maaaring hindi pa po maayos yung mga serbisyo natin. Pero aayusin po natin lahat yan. So yung pagka-turnover, nag-duty po ko Wednesday. First day ko yun, Wednesday po. Hanggang kahapon nakapag-duty ako. So ngayong araw ng Lunes, ito yung pang-anim na araw ko na po. So yung first 3 days ng aking duty, on the third day ng gabi, nagkaroon po ako ng realization. So, talagang tuwing nagagawa ko to, pinagsisisihan ko po. Ibig sabihin, masama po yung loob ko. Kapag meron po tayo natatanggal na empleyado, sabi nga nila, may green, may pula. Ako po, sana sa mga susunod na mga araw, wala na po tayong kulay. No? Okay lang kung anong suotin yung kulay. Meron din naman naka-green dyan si ma'am. Yung vlogger ko, si Mark, first few days, naka-green din ang suot niya. So, doesn't matter kung anong kulay pong suot niyo. Minsan, yun na lang po yung damit niya eh. Si Marijen, nag-green din yan. Minsan, buong green. No? So, baliwala po, wag po nating i-judge yung tao dahil yun po yung nasuot niyang kulay. So, hindi po naging maayos yung aking execution sa pagtatanggal ng empleyado. Meron pa pong isa. Dalawa po sila, mga lupod, matatanda na po. After elections, meron pong post na meron po silang pinost na hindi pa nakakaupo, naghuhugas kamay na. So, magnanakaw din yan, babawiin niya yung aking ginastos sa loob ng 2 taon. So yung lupol na yun, nakapag-comment siya, perfectly said, magnanakaw talaga yan. So nung nakaharap ko siya, hindi po naging maayos yung aking execution para tanggalin siya. No? Especially matanda na po. So nung third day ng gabi, nag-pray po talaga. Every day and night nag-pray po ako. Pag-agising ko, nagpapasalamat tayo. Bago matulog, nagpapasalamat tayo. Sabi ko, Lord, kung babaguhin na lang din ako ng aking posisyon, magre-resign na lang po ako. No? Kasi nakalimutan ko na dapat ang nangunguna dito ay pagmamahal. No? Sabi ko sa sarili ko,
Lord, kung talagang ito na yung magiging ugali ko, magiging hindi na ako courteous, wala nang pagmamahal, magre-resign na lang ako sa aking position. So, come the following day, hindi ko na matandaan kung the following day o kahapon, nakausap ko si Pastor Mario Lasam at ang aking kaibigan, yung Badak Chief, si Jose Ramirez, Jomari. Sabi ko, ito nga yung nangyari sa akin, no? Na parang binabago na ako ng aking posisyon. So sabi ko, tulungan niyo ako, ipag-pray niyo ako, at kung nagkakamali na ako, sitahin niyo ako. No? So yun yung naging talagang naramdaman ko na every time na meron po tayong natatanggal na empleyado, nagsisisi po ako, nagsisisi ako, and yet hindi ko hinaharap. Minsan kinausap po ako ni Jo Marie, sabi niya, kinausap ako niya Kagawad Susan Altamera, baka pwedeng mas maayusin mo yung pagtatanggal, yung manner ng pagtatanggal ng empleyado. Sinagot ko pa sa kanya nun, sa tingin ko okay lang yun kasi kailangan natin ng bago. So walang admission. Ibig sabihin, imbis na i-admit ko na, oo nga, dapat very inappropriate yung mga actions ko, dapat baguhin ko na lang. Imbis na yun po yung gawin ko, sinagot ko pa siya ng, sa tingin ko okay lang yun kasi para mapalitan ng mga bago. So, ito po yung mga realization. So, sabi ko, maling-mali na yung ginagawa ko. So, on the third day, nung gabi, kinausap ko ang Panginoon, sabi ko, sobra na itong ginagawa ko. Hindi na tama to. So, kapag hindi ko kayang ma-retain yung dating Benson Conde, iiwanan ko na lang itong position na to. So, ayun, maraming salamat kay Kagawad Susan at sa mga kasama ko dito para mabigyan po ko, ma-enlighten ko yung mga tamang ginagawa ko po dito. So, mabalik lang po tayo dun sa paano ba ako nagsimula. Pati po asawa ko hindi po naniniwala sa akin. Yung sabi niya, hindi lang sa kapitan ng kalaban mo dyan. Hindi mo kaya yan. Dadayain lang tayo yan. So ako naman, talagang every time na nag-pray ako, meron po ako nakukuhang sign na mananalo ka. From day 1 hanggang sa huling araw ng eleksyon, naniniwala ako na mananalo ko. So yun talaga yung dala-dala ko. Na sure ako parati. Kaya nga yung mga kasama ko, campaigners ko, sila Warren, tanongin niyo po sila. Minsan hindi nila nakita na na-stress ako sa buong kampanya. Siyempre, ang dami namin na pagdadaan ng problema. Ang daming stress na binibigay sa amin. Pero hindi nyo ko makikitaan na nagalit ako, nagmura ako, kung ano man ang ginawa ko. Dahil naniniwala talaga ako na mananalo po ako. No? So yun talaga yung strong na nasa akin. Napakahirap po ng pinagdaanan namin dahil umpisa pa lang, nakakarinig na po ko mula sa iba't ibang tao, mula sa pinakamakapangyarihang tao sa buong kainta at maaari sa pinakamayaman na po. Sinasabi, uubusin ko ang pera ko, matalo lang si Benson Conde. Okay? Nakakarinig po tayo na PI yan. Hindi yan pwedeng umapak dito sa lakas tao, dito sa West, kung ano man. Ang dami po nating naririnig. So many things, no? Nung umikot po kami sa 10-day na campaign, house to house, kasama ko si Warren, may lumapit sa akin senior, sabi niya, nagpunta ako ng munisipyo, Kap, humingi ako ng financial assistance. Tinanong ako kung sinong iboboto ko, sabi ko si Benson Conde. Ang sabi sa akin ng munisipyo, umalis ka na rito, doon ka kumuha ng pera kay Benson Conde. So ito po yung mga naririnig natin. Kaya nung umpisa pa lang, parati ko pong pinag-pray. Hindi ko po pinag-pray na sana matapa siya. Parati ko pong pinag-pray na sana magkaroon po siya ng wisdom, magkaroon po siya ng pagmamahal, para po mas marami po tayong matutulungan. Kasi ako po isang kapitan lang po ako. Pero ang mas mataas na position, mas marami pong matutulungan ng mga tao yan. Okay? So yun parati natin pinag-pray na magkaroon po kami ng magandang relationship, na mas ma-execute natin ng maayos itong barangay natin. Unang-una po, medyo naliligaw na rin ako ng salita. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon. Kung wala pong Panginoon, wala po ko dito sa position ko. Pangalawa po, sa aking asawa na talagang, bagamat hindi talaga siya naniniwalang mananalo ko, lahat po ng efforts, lahat po ng suporta ibinigay niya sa akin. Siguro gano'n naman talaga sa mga asawa. No? Kahit na sa isang laban, kahit di ka sure na mananalo, kailangan ibigay natin yung suporta natin sa kanya. Maniwala po tayo sa kanya. Sa aking mga sa unang maniwala sa akin, si Warren Cortez. No. Si Beck Corpus.
tatay, isa sa mga unang naniwala sa akin, kaya lang si Beck ay lumipat siya kay former Kapitan Joe Ferrer, pero doesn't matter. No? So, ang akin lang, sabi ko nga sa kanya, magkaibigan pa rin tayo. Pero when it comes to employment, kung kukuha po ako ng empleyado, yung kukunin ko na po, yung may trust and confidence ako. No? Pagdating sa pagtrato, pare-pares lang po. May nagpunta po dyan, top leader ko, nag-away sila dyan, kapitbahay nila. Lasing yung kapitbahay. So sabi ko sa kanila, kahit na leader ko po yan, sa gitna lang po tayo. Wala po tayong kakampihan. Kaya kung kayo yung mga leader ko, sana huwag po natin bulihin o apihin yung mga hindi po sumuporta sa atin. Gawin po natin kaibigan yan. Huwag po natin ipagmalaki na ako leader ni Benson, kakampihan ako ni Benson. Hindi po totoo yun. No? So patas lang. Kaya nga ako nandito dahil nakita ko na meron tayo dapat baguhin. Kaya po tumakbo. Dahil nakita ko na maraming issues, merong palakasan, merong mga ayuda na hindi nakakarating ng buo. Yung mga tao po, hindi nakakarekta kay Kapitan. Kaya sa aking leadership, ang sabi ko po sa inyo, kahit sino po kayo, kung may kailangan kayo sa akin, dumiretso lang po kayo sa opisina ko, tawagan niyo ako sa cellphone. Kung gusto niyo, puntahan niyo po ako sa bahay. Para kahit sino po, kung meron kayong reklamo sa mga empleyado natin, sa mga department heads natin, na sa tingin niyo, mali na po yung ginagawa, kumenta po kayo sa akin. Hindi ko po kayo tatanggalin pag nireklamo niyo po yung mga tao ko. Sabi nga ni Kagawad Kokoy, doon lang tayo sa tama. Gawin lang po natin kung ano yung tama. Okay? Ngayon po, sabi ni Kagawad sa school, wala daw sa kanya yung pera. Naniniwala pa kayo? Ha? Yes, naniniwala kayo. Sabi ko naman sa kanya, abunuhan mo muna. Okay? Kasi nung last week, nagpunta po siya kay former Kapitan Joe Ferrer. So, pero nung nakausap ko siya, ang alam ko, hindi rin talaga niya nakuha yung pera. Okay? Natapos po ang eleksyon natin, October 30, 2023. Dumating po yung budget natin for the month of November, mahigit 9 million ng November 3. The same day, November 3, winidraw po ni former Treasurer Era Manalo ang 8.5 million. Okay? Nung nagkaroon ng turnover, nung araw ng turnover, kinausap po namin siya, naka-video to. Ang sabi niya, ito yung utos ng former Kapitan Joe Ferrer. Okay? Yun po yung sabi. So yung ating budget, papasweldo para sa buwan ng November, pati yung mga senior citizen, wala na po. Wala po sa atin. Ang ating natirang budget sa bank account natin sa Land Bank ay mahigit 900,000. Kahit piso po, wala po akong ginagalaw doon. Okay? So, wala po tayong pampasweldo. Hindi ko rin alam kung paano natin haharapin to. At ang sabi rin ni Tresera, for every month, kada buwan, gumagawa daw sila ng ghost deliveries sa halagang 1 milyong piso para lang sa isang tao. Every month po. Kung ilang taon na po siya nandyan, yun po yung ginagawa nila. At marami pa pong ibang mga ghost deliveries, mga overpricing o naman. Ito po ay lahat po naka-video, kaya hindi po ako natatakot. Dahil napakarami po naming tao dun sa kwarto na yun. Andun din ang DILG, andun ang munisipyo. So inadmit po nila to na ganun po ang nangyayari sa ating barangay. So kaya nga nandito tayo sa tunay na pagbabago. Okay, transparency. Ano man ang gawin nating budget, ano man ang gastusin natin, malalaman po yan ang bawat isa sa inyo. Okay? Dahil ito po ang pinangako ko. Imagine niyo po, 3 po ang naging kalaban ko. Isang 33 years lang nasa serbisyo. Konsehal ang kanyang level, ABC President. Okay? Isa pong number 1 na konsehal, si former Councilor Alan Tahuna. At isa pang incumbent na konsehal, si Konsehal Manny Jacob. At ako po ay hindi kilalang tao. Wala po akong napatunayan pa sa gobyerno. Okay? Ang aking pinangahawakan lang yung nagawa ko sa negosyo. Wala. Halos siguro karamihan sa inyo, nung hindi pa ako tumatakbo, hindi niyo po ako kilala. Tama po? So marami sa inyo na halos lahat o marami sa inyo na hindi naniniwala na mananalo ko. O maaaring may iilan sa inyo na hanggang ngayon na hindi pa rin matanggap ang aking pagkapanalo. Pero ginagawa ko po ito para sa inyong lahat. Okay po? Ngayon po, imagine nyo na lang,
na yung nataknan ko, merong 1 million every month. Tapos yung kanilang mga solicitations, ganun din po, gumagawa ng ghost deliveries, ililiquidate ng treasurer, ibibigay po yung cash sa isang tao para magkaroon ng solicitations. So may mga nag-advise din sa akin, Kap, kontakin na ba natin yung mga suppliers para magawa rin natin to? Kasi mga consumables to eh. Ano po ba yung consumables? Papel, tinta, gasolina, etc. Dahil after 1 year, hindi nyo na po maiimbestigahan to. Tama? Kasi wala eh. Pero kung bumili ng kotse yan, dapat nandyan yung kotse. Pero kung bumili ng nagpatayo ng building yan, dapat nandyan yung building. Pero itong mga consumables, Kap, hindi na nila malalaman to. Tama po? So Kap, ito din ang gawin natin para hindi ka mag-abono. Pero sabi ko sa kanila, ano mo kasi, hindi naman ako binoto dahil pogi ako eh. Di ba? Hindi naman ako binoto dahil sikat ako. Binoto po ako ng taga San Andres dahil naniniwala po sila sa mga pinangako ko. Tama po? Tama po ba? Tama po po. Kaya ang pinangahawa ko po yung pangako ko na hindi po ko mangungurakot, magiging transparent ako, walang palakasan, lahat po ng tao rito, kahit kalaban natin yan, pag nangailangan yan, tutulungan po natin. Kapag nangailangan ng ayuda, wala po tayong lalagpasan. Sabi ko, dyan po yung mga dahilan kung bakit nila ako binoto. Kaya hindi po pwede na ganoon din ang gagawin ko, kahit hindi po nila malalaman. So hindi po lang talaga pwede. Tsaka unang-una po, natatakot po ako sa Diyos. So yun po yung pinangahawakan na hindi natin hindi natin pwedeng gawin yan. So ito po yung mga aasahan niyo sa akin, na lahat po ng gagawin natin ay malalaman niyo po. Parang kailangan ko na yatang basahin ito. Nagsimula na ito si Kagawad Coco eh. Sabi niya, nakakapa talaga eh. Sa mga kagawad naman po natin, sa 7 kagawad, makakaasa po kayo na kung ano yung highest na honorarium, no? na inaalaw ng batas, ay may bibigay po natin lahat sa kanila yan. Pag-aralan po natin. Para, dahil alam ko naman na halos lahat po sila nakausap ko na ang sinasabi nila parati sa akin na, Kap, hindi po totoo yung 6 kami, magsasama-sama kami, tapos pagtutulungan ka namin. Ang sinasabi po nila parati sa akin, kung ano yung makakabuti, kung nasa tama, tutulungan ka namin. Pag mali yung ginagawa mo, hindi kami maboto para sa inyo. So talagang, sa totoo lang, bago ko po sila makaharap, bago ko sila makausap, ang iniisip ko, naku, magiging problema sa akin talaga to kasi nag-iisa lang si Tomas Bernardo na agawad ko. Pero talagang overwhelmed ako, no, na kahit pala nasa tingin kayo ni Kapitan Joe Ferrer, na nireveal ni former Treasurer Era Manalo na ang daming mga anomalies, napakaganda pala ng puso nyo at gusto nyo talaga sa maayos at mabago natin itong barangay. No? Kaya ako nagpapasalamat po sa kanilang lahat. Sa 7 natin po mga agawad. Pasalamatan ko na rin yung mga tao, medyo naliligaw ako ng konti. Ang unang naniwala sa akin dito, si Warren Cortez, si Beck Corpus, sila Eva. Dito ba si Eva? Eva, thank you. Si Weng, si Olive, Manlangit, at ang mga iba pa. Kasi kapag yung mga ibang nilalapitan ko, kahit naging supporters namin, naku, nakakatakot ng matalo. Sobra kaming binuli, sobra kaming nakakalow moral, no? Parang pag naglalakad kami, nakatungo na lang. Sila po yung mga unang naniwala sa akin. Si Beng ng Planters. Napakabait na tao niya, napaka-honest. Sino pa ba? Sino pa bang nakalimutan ko? Ang dami dito. Si Joe Marie. Yan, si Pastor Mario, si Consi Badong. No? Meron pa pala kahapon, may kumuusap sa akin. Ang sabi sa akin, kung maaari lang, yung mga natalong kagawad na nandito sa akin, huwag na po natin tawagin kagawad. No? So ako naman, naniniwala ako na tama rin yung sinabi sa akin. Para lang hindi mag-cause ng confusion. Kasi inisip na lang ng mga ibang tao, ilan ba talaga ang kagawad dito sa Barangay San Andres?
7 ba? 13? 12? So, i-address na lang po natin sila sa kanilang mga pangalan. Ako rin kasi, nasanay na rin ako. Pag meron akong tinitext, sinesend ko kasi nung araw pa, nakasave yun eh. Kagawad Warren Cortez. Ito yung kanyang number. Hindi ko tinatype to, nakasave to sa aking mga... Sa iPhone, meron yung shortcut, no? 2 letra lang yung type, yung lalabas. Kaya nung kinausap ako ng taong yun, right then and there, inedit ko na yung mga pangalan nila. Ginawa ko na lang Warren, Chopin, Marichel, no? So, inedit ko na. So, yun yung pakiusap sa akin na kung maaari lang, i-address nila po sila sa kanilang mga pangalan. Which is tama rin po. Para hindi po tayo mag-cause ng mga confusions po dito. Sa employment naman, meron din akong narinig na, alam niyo yan, si Benson Conde, Kristiyano yan eh. So dahil Kristiyano yan, hindi yan magtatanggal ng empleyado. Para po sa akin, hindi po tama yun. Kasi dapat ang desisyon natin ay parating for the common good. Ito bang taong to, makakabuti ba ang kanyang serbisyo? O baka may mga ibang tao na mas deserving para sa posisyon na yun? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng empleyado rito ay matatanggal, yung mga luma. Pero sasabihin ko na po sa inyo, majority matatanggal talaga. Okay? Unang-una, napakarami pong reklamo sa mga former employees. No? Pangalawa po, ang daming message sa akin, comment message, ganito yan, masungit, bastos yan, di nagtatrabaho, etc. So, pangalawa po, bigyan din natin ng pagkakataon yung mga ibang tao na gusto magsipi po sa ating barangay. So, yung wisdom natin. Bilang isang Kristiyano o Katoliko, hindi po ibig sabihin na hindi ka magtatanggal ng empleyado. Kasi kapag ganun, mali na, naliligaw na po tayo. Bilang isang Kristiyano, dapat wala pong palakasan. Okay? Dapat hindi ka magnanakaw. Dapat, sige po. Dapat hindi ka namamahiya ng tao. Dapat hindi ka nagmumura. So ito po yung mga character, mga traits na dapat makita natin sa isang Kristiyano. Hindi po, Kristiyano yan, hindi na niya dapat baguhin yung sistema. Kung ano yung natatnan niya, yun yun. Marami rin po tayong mga HOA, officers na nasabihan na rin natin, alam mo, napakasakit po na ito, no? Kasi ito yung makaka-apekto sa aking pagtakbo kung tatakbo sa susunod bilang kapitan. Diba? Siyempre, presidente ng HOA yan, sekretary yan. Sigurado maraming kaibigan niya, maraming naniniwala dyan. So marami tayong mga HOA presidents na courtesy call, tinatanong ko, meron po ba kayong payroll? Oo, ako, meron ako ka. Ganito, 3,000, 4,000, 5,000. Sabi ko, sir, pasensya na po, ma'am. Pero tatanggalin po natin talaga yung payroll nyo. No? Kasi sa pag-iikot ko, sinasabi ko po, wala po tayong loose employees. Wala po tayong ipipayroll na hindi nagtatrabaho. So marami talagang tatamaan dito. Sana maintindihan nyo po ko na ginagawa natin to para sa greater cause. Kasi kapag ginawa ko pong payroll, meron na po tayong palakasan. Okay? Pag ginawa ko pong payroll, kasi ang pagko-payroll po, nang hindi pumapasok, ito po ay isang form of corruption. Sana maintindihan nyo po. Pero kung naka-payroll kayo, paminsan-minsan, pinatatawag ko kayo for consultancy, nakakapag-consult po ko sa inyo, okay lang po yun. So pag-aralan natin, dahil ang mga HOA naman, baka ilan po sa inyo, pwede naman po nating magamit as consultant, pag-aralan po natin. Pero yung talagang totally, lahat ay si Sir Jojo. Si Sir Jojo Lapuran, sa totoo lang, nagkaroon po kami ng hindi maayos na pag-mimit, no? Talagang, nung nakausap ko po si Kokoy at si Ryan, minsan nagkaroon kami ng occasion, nakausap ko po sila, mas naging malinaw po sa akin. At ako'y humihingi po ako ng pasensya sa kanya. Na hindi po naging maganda yung aming... Kasi akala ko, yung lakas basic structure natin ng barangay hall ay pagmamayari po ng barangay San Andres. So marami siyang nakipakitang dokumento sa akin na makapal, na hindi ko na kayang basahin, na hindi ko pinaniwalaan dahil ako po isang licensed real estate broker. Ang mga bahay, lupa, structures, ito po ay nire-regulate ng RESA o Real Estate Service Act of the Philippines. Base sa RESA, hindi po natin pwede tanggapin yung makapal na dokumento. Pero dyan po sa East at West Floodway, marami po talaga dyan, undocumented talaga. So napaliwanag po sa akin ni Kagawad Kokoy na bago pa naitayo yung barangay hall, yan ay pagmamay-ari na ng pamilya ni Sir Jojo Lapuran. So ako talaga humingi po ako ng pasensya kay Sir Jojo. Hindi kami nagkakaintindihan nung occasion na yun. No? So marami pa po talaga ako matututunan kasi baguhan ako dito sa aking ginagawa. No? Pero you can be assured
na ginagawa ko po itong lahat para po sa inyo. Okay? Kahit na hindi ako marunong, importante, hindi po ko magnanakaw dito. Hindi po yung assurance na pwede ko ibigay sa inyo. Nasabi at narinig ng marami. Bago po ako, before nung ating 10-day campaign period na October 19, 2023, araw-araw po, umaga hanggang gabi, nagtatrabaho po ko para sa Juanita Cars. Alam po yan ng mga kasama ko. Simula October 19, never na po akong nakapasok sa opisina ng Juanita Cars para po magtrabaho. So marami po nagsasabi sa akin yan, Kap, paano yung negosyo mo? Sabi ko talagang napabayaan ko na talaga. Ito, honestly talaga. Talagang napabayaan ko na talaga. Pero sabi ko nga dun sa mga tao, kasi yung Juanita Cars, pag napabayaan ko yan, ako lang yan. Pamilya ko lang yan. Pero kung ang Barangay San Andres, pinabayaan ko yan, lahat po kayo dito maapektuhan. Ang ating population po sa Barangay San Andres ay nasa 150,000 na katao na po. Noong 2020, ang ating census ay nasa 120,000. No? Juanita Cars, isang pamilya lang maapektuhan yan, ako lang po. Pero pag pinabayaan ko po yung barangay, lahat po kayo dito, maapektuhan po kayo. So kaya nag-desisyon na ako na talagang totally, hindi na ako makikailam sa Juanita Cars. Siguro kung makikailam ako dyan, tuwing linggo na lang, tuwing Sunday, tutulong ako dyan, mag-check ako kung anong pwede kong gawin. Pero sigurado, Monday hanggang Friday, kung maaari, Sabado, Linggo, nandito po ako sa barangay para maayos po natin yung ating barangay. Yes! Ayun, ito pong pinapupwestuhan natin, yung PFCI court. Nalaman ko lang kasi, dati may pangarap ako pero hindi ko sinasabi. Akala ko, kung pwede yung kada taon, mag-iipon ako ng 10 million, 20 million, para on the 3rd year, 4th year, 5th year, magkakaroon tayo ng malaking pera para makapagpatayo tayo ng malaking building dito sa PFCI. No? Ang pinapangarap ko doon, on the 5th floor, meron tayong basketball court. First 4 floors, parking. Kasi ang gulo na dito sa atin, parking, double parking, etc. Pero sabi, bawal pala. Dapat pala yung buong budget na binabagsak sa atin, taon-taon, inuubos pala natin dapat to. So itong 2024, ang ating magiging budget ay nasa 126 million. 115 million, 115 plus other income. So, kapag nasabit na namin itong budget sa tulong ng ating sangguniang barangay, ipapaskill ko rin kung saan mapupunta yung ating mga budget. So dapat ubusin pala yung pera. So ako, nakapag-resolve na lang ako na sisimulan ko na anytime soon na magsusulisit tayo ng pera sa mga senador, kay Governor Linares, Congressman Jack Duapit. Papatulong din tayo sa ating punong alkalde, kay Mayora Ellen Nieto, at sa mga ibang ahensya para makakuha tayo ng mga donations para po magkaroon tayo ng isang trust fund at makaipon tayo at marami po tayo mapatayong structures dito po sa PFCI at maaaring sa mga ibang lugar. Dahil ang problema talaga natin yung double parking, ang daming nasa sidewalk, no? Kaya lang, paano naman natin tatanggalin yung mga parada dito sa PFCI at dun sa west, sa east, pati dito sa bayan, ang dami. Kung wala naman tayo maibibigay mo ng solusyon. Dapat magbigay muna tayo ng isang parking area, bumili muna tayo ng lote, kasi saan naman nila ipaparado yung mga sakyan nila, no? So ito po, humingi po ako ng schedule kay Mayora Ellen Nieto noong November 10 para sa isang courtesy call para mapag-usapan namin kung paano namin may implemento. Nabigyan naman tayo ng schedule on December 7, 10 a.m. So pagkatapos po namin mag-usap ni Mayora, mag-update po ko dito sa inyo at sa ating mga Facebook kung ano yung mga napag-usapan namin, kung paano tayo matutulungan ng munisipyo at paano din po tayo makakatulong sa munisipyo sa pag-implement ng ating mga ordinansa at mga batas. Okay? Meron pa ba akong mga nakalimutan? Ang taba na masyado. Akala ko si Max. Pinutulan na ng linya. Wala pa rin. Ayun po. Muli po, kapag mayroon kayong mga pangangailangan, questions, clarificatory questions, concerns, proyekto, financial assistance, kung ano man, pag nagkaroon na tayo ng budget by December, marami na tayong matutulungan. Dire-diretso lang po kayo sa aking mga opisina, tawagan niyo ako sa cellphone. Sa mga PWD naman, nakipagpulong na ako sa PWD kay ma'am. No, sa mga kasama natin kay Sir Arnold, huwag na po kayo pumunta sa akin, ipatawag niyo lang po ako. Okay? Ang kanilang head ay si Weng Tam Sigoyo.
Kaya siya naging head dahil ang kanyang anak, meron po siyang anak na PWD. Patawag niyo po ako. Bababa po ako agad sa opisina niyo kung meron kayong mga concerts. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.